Naranasan mo na ba yung nangako sa yung isang tao pero hindi naman natupad yung pangako na yun? Like, nangako siya na bibilan kanya ng sapatos na Nike after niyang sumweldo pero hindi niya naman tinupad. Or worse, something like, nangako siya na ikaw lang yung mamahalin niya habang buhay. Na hanggang sa huling hininga niya, ikaw at ikaw lang. Na hindi siya magloloko kahit kailan. Pero ending nagloko pa rin siya. Niloko ka pa rin niya. And masakit yun para sa atin. Mga pangakong napako. And minsan, di ba, nakakapagod ng umasa sa mga pangako na alam naman nating hindi matutupad. Pero sometimes ang problema, umaasa pa rin tayo dun eh. Di ba? Umaasa pa rin tayo dun sa mga pangakong malabong matupad. Bakit nga ba? Maybe because we expect it to happen. We expect outcomes from those promises. And ending, tayo lang naman masasaktan. Tayo lang yung masasaktan, hindi sila. And aminin man natin o hindi, I think ganun din tayo minsan sa Diyos. Ganun din tayo minsan kay God. Na we expect something. We expect outcomes from the promises that we think He made. That we think He said to us. But actually, He never said it. Does that make any sense? Na yung mga akala nating pinangako niya sa atin, umaasa tayo dun. Pero actually, hindi niya naman talaga pinangako. And baka iniisip natin na isa sa mga pangako niya na kapag sumunod tayo sa Kanya, when we put our faith and trust to Him, kapag naging Kristiyano tayo, kapag naging Katoliko tayo, kapag naging tagasunod tayo ni Kristo, maging okay yung buhay natin. Na maging sobrang saya, sobrang ganda ng buhay natin. Na we will not experience like bad things to happen to our lives and to our family. But actually, it's so far from that, no? Pero, ito yung pinangako niya sa atin. Ito yung sigurado akong pinangako niya sa atin. Na, in the midst of fire, of suffering, of pain, of hopelessness, of loss, of anxiety, of joy, or even happiness, He will be there. Sasamahan niya tayo. Jesus said, in this world, you will experience trouble. You will be troubled. But I have overcome the world. Akala natin na aalisin tayo ng Diyos sa mga kung saan man tayo, kung nasan man tayong sitwasyon, akala natin aalisin niya tayo dun. Even if we pray to God, even if pinagdarasal natin palagi na, Lord, alisin mo na ako dito. Lord, ayoko na. Lord, pagod na po ako. Lord, please save me. Please, alisin mo na po ako dito sa sitwasyon na to. Hindi ko na kaya, Lord. It's too much for me. Akala natin, hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Akala natin, wala lang lahat ng panalangin natin. Pero, God has a better answer in those prayers. And that is, sasamahan ka niya. Kahit saan ka magpunta, every step you take, every backward you take, sasamahan ka pa rin niya. I will be with you always in the midst of joy, hope, love, happiness,
I will also be there with you. Sasamahan ka pa rin niya. Kahit na mga achievements mo yan sa buhay, or mga pangarap mo sa buhay na natupad, or even just the moments that you are happy, andyan pa rin siya sa'yo. Nariyan pa rin siya sa'yo. So brothers and sisters, do not be afraid. Huwag tayong matakot na humarap sa mga problema ng buhay. Kasi, nariyan ang Diyos. Maybe other people break the promises that they've committed to you. But, man, Jesus will never break His promise to you. So, kung darating man tayo sa mga points sa buhay natin na gusto na natin mawala sa mundo, or ayaw na talaga natin, wala na, alhanin mo lang yung pangako sa'yo ng Diyos na I will be with you no matter what. Diba? Napakasarap sa pakiramdam. Imagine Jesus saying those words to you face to face. Diba? Ang sarap sa pakiramdam. But, we need to face the reality of life. So, put your trust in Him. Put your faith in Him with all your heart. Put it to God. Diba? That's life. Pero, ang maganda, hindi naman natin kailangan harapin ang buhay na mag-isa. Kasi palagi at palagi, nariyan ang Diyos. Nariyan lang siya para sa'yo.